magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Samantala, napapanood din po tayo via live streaming ng ating FB page, ang RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At marami po tayong pag-uusapan. Ako, kasama na po dyan ang tubig. Kasi po, dahil na rin sa ating nararamdaman ngayon na phenomenon, ang El Nino. Pero ito, dadako naman tayo sa mga lungsod at munisipalidad sa labas ng Metro Manila. Alamin po natin yan sa ating unang guest ngayong umaga. At sa ikalawang bahagi, nako, isa na namang marka para sa ating mga Pilipino sa buong mundo. Ito po ay kaugnay ng pagkakamit ng Leonardo da Vinci International Art Prize ng isa nating kababayan. So, yan po ang ating pag-uusapan sa kabuuan po na ating programa ngayong araw na ito. Okay, so dadako na tayo sa ating unang bahagi at sabi nga natin kanina, medyo problema natin ngayon yung tungkol sa tubig, pero ngayon ay pupunta muna tayo sa labas ng Metro Manila. Aalamin po natin ang ilan sa mga layunin po ng isa sa mga ahensya na ating gobyerno, ang Local Water Utilities Administration o LUWA. Ayan. At makakasama po natin ngayong umaga. Okay, sandali lang. Ayun. Makakasama po natin ngayong umaga ang administrator po ng LUWA, si Attorney Jose Moises Salonga. Attorney Salonga, magandang umaga po, admin. Umaga din po, Ma'am Glenn. Joy na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi rin ako nagpapatawag ng attorney sa mga kaibigan at kausap natin dito sa Luwa. Joy na lang ho. Ayun. O sige po, sir. Kayong bahala, Sir Joy. Ayan. Una-una po, sir, para dun sa ating mga tagapakinig, although alam naman natin na ang ginagawa po ng LUWA ay yung kagandahan na magkaroon ng mga safe at potable water yung ating mga distrito sa labas ng Metro Manila. Pero bukod po dyan, sir, ano ba ang ginagawa ng LUWA para sa ating mga kababayan? Okay, yung LUWA po, ang ahensya ng gobyerno na taga-finance o taga-pamuhunan sa mga water districts. No, kami din po ang regulator. So kami po ang tumitingin sa mga water rates, sa mga pagpapatakbo, sa mga na-appoint sa water districts. Kami din po ang nagbibigay ng polisiya and policies regarding the use of water within those water districts. So yun po ang aming mga tasks, no? We are the financiers, we provide loans. We provide we act as regulator, and we provide the policy. Also, we also give engineering services to these water districts so that they can efficiently execute o magawa talaga nila ang mga kanilang proyekto. So, yung mga nasa luwa po, mga merong institutional knowledge or mga eksperto sa paggawa, pagpapatakbo, at sa pangangasiwa ng mga water districts outside of Metro Manila. Yun po ang ginagawa ng LUWA. Ayun. So, yun yung pinaka role, Pero, sir, bago pa tayo pumunta dun sa iba nating katanungan, alam namin na medyo bagong-bago pa kayo ngayon dyan as administrator ng LUWA. So, kumusta po yung unang buwan ninyo bilang administrator ng LUWA?
Sa awa ng Diyos, sa 1 buwan at 5 araw na nandito ako sa luwa, ang joke namin dito sa office is that wala pa kaming masayang meeting. So lahat ng meeting namin, ginugugol namin para sa pakikinig at pagsolusyon ng mga problema ng 532 water districts natin. It is no joke at hindi rin siya exaggeration na I am booked as early as 7 o'clock in the morning and I leave the office way past after 5. Most of the time, kausap namin yung mga water districts, no, pumupunta talaga sila dito sa office in groups or in kahit mag-isa. And I immediately ask them ano yung problema, ano ang magagawa ng ahensya para masolusyonan yung mga issues nila. No? Especially talagang water, saka water Yes. execution of projects. Yun talaga ang dinudulog nila dito. I am surprised na, well, admittedly may backlog ang luwa kasi we're understaffed. Ang briefing sa akin, luwa has a plantilla of 500 employees, no? 500 staff. Pero ang pumapasok sa office, ang warm bodies available sa akin sa office is less than 250. And in fact, the very first document na pinirmahan ko dito sa opisina ay ang pagre-retiro ng ibang mga empleyado. Oh. So it is no joke, no? I'm working with half of the plantilla force, but we are trying to deliver 100% of our goals. So ganun, it is no joke. So minsan kung merong nadidelay, gumagawa na rin kami ng paraan para mapabilis at mabigay yung serbisyo na kailangan ng aming mga kliyente, which are the water districts and their constituents. So that's what we're trying to do right now. Oh. Sir Joy, kasi 'di ba yung pagbibigay nga no ng safe at potable water dun sa mga labas ng Metro Manila, sa mga munisipalidad ganyan ano. So, may mga lalawigan pa ba tayo, may mga lugar pa ba tayo na wala talagang access ng safe at potable water? Okay, medyo maraming tanong dyan sa statement mo na yan. Meron ba tayong mga lugar na walang safe access to potable water? May mga lugar na walang tubig. May mga lugar na may tubig pero hindi safe. May mga lugar na wala pang water districts at merong mga lugar na kanya-kanyang gawa na lang ng pagkukunan ng tubig. So multi-level yung statement niyo po yan. And lahat yan, tinutugunan ng luwa. Merong mga requests to put ng mga LGUs or sa ibang mga lugar na magtatayo daw sila ng water district nila doon. So kami naman, handa naman kaming tumulong. Meron kaming mga programa and other initiatives to help these people start their own water districts. Meron din kasi iba-ibang mga categories or levels ng water districts. Yes. Meron yung iba, deep well lang. At wala doon lahat pumupunta yung mga tao. Tinutugunan rin namin yan to elevate or to level up that kind of water service. So kami rin yan, kami rin na mag-engineer, kami yung magpa-fund, katulong yung mga tao on the ground. So ganun po yung mga trabaho dito. So we would need to send engineers, study the project, provide the funds, and execute. So sir, yung pagtatayo, yung pagkakaroon ng water district, paano po yung proseso nun? Kung sakaling merong gustong magkaroon noon? First, simulan natin, they have to secure their water source. No? May pupuntahan silang ibang ahensya ng gobyerno. Once they secure their water rights, permits and licenses, punta sila sa amin para mabigyan sila ng CCC, Conditional Certificate of Conformance, masimulan yung ng kanilang water district. So doon nila sisimulan, doon natin sisimulan yan. Kunin muna na yung water rights, provide the proper engineering studies, humarap sa amin, pag-aaralan namin, and then we will try to execute kung ano yung plano nila. Tapos kung nabuo na yon sir, at kung nagkaroon na ng water district, sino po yung nag-oversee at sino gumagawa ng policy? Okay, the water district is technically a GOCC. Opo. It is a government-owned and controlled corporation under the supervision and control of LUWA. So doon magsisimula. Ang unang mga directors or trustees will be once they nakuha na nila yung mga permits nila, naayos na nila lahat. Ang mag-a-appoint po noon yung LGU, yung mayor. So ganun po 'yon. Tapos
Tapos meron mga technical reasons or non-technical reasons kung kailan sila matatanggal. Meron namang terms rin yan. May mga terms rin po yung pag-upo ng mga trustee. Mhm. So yun. Yun, ganun pala. Sir, yung dito pumunta tayo no dun sa issue ngayon ng El Nino kasi nga ito po lahat ang tinututukan ngayon kahit hindi mga agencies na concern ang water, ito pa rin yung tinututukan. So ngayon po, ano yung mga aksyon, yung mga plano po ng luwa no para makatulong dito sa issue ng El Nino kasi medyo marami na daw po mga probinsya ngayon ang talagang maapektuhan nito. True, no? And kami naman sa LUA, of course, universal ang ating call sa water conservation. In fact, bata pa ako, yun ang naririnig ko na, water conservation, water conservation. We're going there. We're going there, that tack. But we're also adding active measures. So ngayon, ang panawagan ko sa ating mga legislators, sa ating mga head of LGUs, mga governors natin, is to put in place active measures. So ano yan? Infrastructure po, water infrastructures to combat El Nino and climate change. Pwede na tayong gumawa ng infrastructure, ng water infrastructure like impoundment, catchment, water catchment facilities. Baka po pwede natin ma-reroute, magamit yun natin tubig baha natin para maipon natin yung tubig. Dumaan na yung panahon na naghihintay lang tayo para umulan, para magkaroon ng tubig. Now is the time to save and actively save water. Pangahalagahan natin ng tubig. Baka merong mga panahon tulad ngayon, nagtagtuyo, bihira ang pag-ulan. Diba? Talo po yung nag-iimbak at nagtatago ng tubig. Hindi lang tayo umaasa sa panahon. So that's what we're trying to do. We will also put in plans for the reduction of non-revenue water. So i-audit na natin yung mga pagsasayang ng tubig at the water district level. Kasi nga, 20% lang po dapat yung tinatawag natin na non-revenue water, yung natatapon, yung mga tulo. Pero meron tayong mga water districts that go up to 60% na natagas. So, kahapon lang 60% po, Sir Joy, sa yung mga yung mga munisipalidad lang at saka yung mga cities. Meron tayong mga, kasi yung ibang mga tubo nila na ginamit, yung iba mas matanda pa sa luwa. Luwa is 50 years old, turning 51. Yung iba nating mga water districts, so sobrang tagal na hindi rin naman na-maintain, mga up to 60% na ang tapong tubig araw-araw. And binabayaran din ng mga consumers din, ha? Nag-reflect rin yun that it's an inefficiency. In fact, meron rin ng na-quote si Chairman Ron na yung tinatapon nating tubig is equivalent to 1/2 of Angat Dam every year. Ganong kadami. Wow. Kaya kung naipon lang sana natin yung tubig na yun, naayos natin yung non-revenue water, baka hindi nito yung issues natin. No? Baka kahit pa paano we're secure. So, part of national security is water security, and we'd like to tackle that at a technical level. No? Hindi na yung water conservation, technical and active level. Gagawa tayo ng audit, gagawa tayo ng technical working group. Pag-aralan natin yan, alin ba talaga yung saan ba talaga sumusobra, alin yung mga airing water districts na hindi nakakapag-fulfill ng mandate nila. That's part of national security, water security as part of national security. So that's what we're doing. On top of engineering, financing, providing policy to water districts, we also act as regulator, and regulation includes that, the monitoring of their systems. Na they are at par with our standards. So yun yung ginagawa namin every day. Check namin yan. Oo. So sir, ngayon marami ba na mga pinupuntahan kayo ngayon at na-check na merong mga ganitong problema? Okay, one thing, no, may mga every month nagpo-provide ang all water districts ng report sa amin. Since na-mention ko na po na medyo understaffed ng luwa, nagpo-procure po kami ng systems for the active
monitoring at madaling makita yung mga issues na yan. No? So we're improving our technology. Naniniwala kami sa luwa that we cannot manage what we cannot measure. So Aha. kailangan talaga namin makita yung pagsusukat niyan at makita rin namin kung ano ang kailangan pagtuunan ng pansin. So that's what we're doing here. Okay. Nako, kasi naman, sir, alam naman namin, wala pa, isang buwan mahigit pa lang kayo dyan, ano? So, sigurado, may mga iba pa kayong hindi nakikita na mga problema dyan. So, ngayong, ito, isang buwan pa lang nga kayo, pero sir, ano sa tingin nyo yung kailangan talagang itaguyod, no? Doon sa pagde-develop ng ating water supply system sa bansa, lalo na po doon sa probinsya natin, sa mga lungsod, sa mga munisipalidad, dito sa labas ng Metro Manila. Well, yung mga issues talaga dito is financing. Kailangan mapabilis namin ang pagbibigay ng pondo sa mga water districts. I think yung mga requests nila madali naman eh. Tama naman yung mga requests nila. Request nila dito para sa ikabubuti ng water district na mostly expansion, improvement projects. That's one thing. Ang isa rin namin nakita is yung pag-a-adjust or pagsasaayos ng kanilang mga rates. Kasi pag hindi naman naging viable ang mga water districts, walang magpapatakbo ng patubig sa kanila. So that's one thing we're also looking at. Sa water rates naman, ito yung pagbibigay ng halaga sa tubig natin. Hindi rin naman tama na ganun-ganun na lang ang value ng tubig natin kasi baka hindi talaga i-conserve. Kung hindi natin i-value, hindi natin magbibigyan ng number and centavos, talagang yun pa lang, wala nang halaga eh. I-expect pa ba natin na bigyan nila ng tamang pansin yung halos na walang value na. So, yun rin ho, no? Pag-value, tapos pagbibigay ng tamang financing, pagsasaayos sa kanilang mga engineering programs, and pagtingin kung talaga bang nagagawa yung mga programa nila. Yun yung ginagawa natin every time na may dudulog sa aming mga water district. So, yun ang number one. Tama ba? So every time they come here, pinapakuha ko po yung record nila. Binabasa ko muna bago umarap sa kanila para may background na ako. Wala nang bulagaan ng hingi, wala nang bulagaan ng mga projects para we're always at the same page na pinag-uusapan. So yun po, yun yung mga nakita ko dito sa aking 1 month and 5 days sa luwa. Okay, so yun yung mga inyong tututukan ngayon, admin. Opo. Oo. Opo. So, ngayon po ba, sir, may mga, since na umupo po kayo dyan, may mga nakita na po bang mga developments ngayon dyan sa Luwa? At saka, sir, iniisip ko lang, mga gaano po kaya, ilang porsyento po kaya yung mga lugar na wala pang access tayo ng potable o kaya safe water? Nako, yung percentage baka I don't have it handy right now. Pero more or less po, sir, Basta sa inyo. Sa inyong I estimate. really I really don't have that, no. Ang alam ko na last time may kausap ako sa may Canlaon area eh. Wala silang source of water do. But I don't know regarding the percentage. Okay? Usually pagandahan ng numbers dito eh. Ang alam ko 532 water districts. Meron pa mga LGU concerns na hindi LGU controlled na hindi sa amin. Meron mga areas na deep well na hindi pa rin nagpapa-register sa amin. Oh. So, with regards to the percentage na walang I'll let you know once I find out the precise number. Pero yun nga, ang nakakarating kasi sa amin usually, problema sa water districts, hindi yung kakulangan. That's one thing. But balikan kita, invite mo ako ulit. Bigyan ko yung mga... Oo naman, sir. Oo, marami pa kaming bibigyan kita ng itatanong. details dyan. Oo. Pero sir, kasi ganun pala yun, ano, merong mga tubig yung mga ilang lugar, pero hindi sila nagpapa-register. May ganun ba? Parang illegal yun, Sir Joy. Parang illegal, may mga kanya-kanyang baryo na may balon lang sila doon. Hindi naman namomonitor. Meron iba kasi rin, nasa LGU nagpapa-register. Meron mga LGU initiated water programs na hindi under ng luwa yun. Hindi water district yun. So meron mga ganong klaseng nuances dito sa water industry natin, sa water sector. So hindi pa sila ganap na water district. Okay. LGU yung nagpo-control, hindi sila under luwa. So,
So pwede meron pala din- yun na LGU din ang nagko-control? Merong ibang instances na LGU ang nagpo-provide ng patubig. Nagpo-provide. Okay. Opo. Okay. Meron, Sige. meron. So bago yung iba pa nating mga tanong, ito kasi tungkol dun sa mga policies na binanggit ninyo kanina, no? Medyo naging usap-usapan yung nangyayari doon sa Metro Cebu Water District, yung MCWD. Ano po yung yung latest? Kasi doon sa huli parang pasensya na Sir Joy ha, kasi may mga nagtatanong lang din kung kumusta na daw po Sure. ba, kung ano na yung latest dito sa MCWD na to. Okay. Regarding sa MCWD, kung in a nutshell, kung tayo mag-uusap na level lang, Luwa partially took over by suspending 3 of their board members, including its chairman. Klaro yon, lumabas naman yung opinion ng OGCC na mayroong powers ang Luwa to do that. Ang dinagdag ng OGCC na tama naman na dapat meron silang due process. Okay. Ngayon, ang determination of due process is left to Luwa, at kung gusto nilang i-question, meron naman tayong mga proper forum or fora for them to ask. Sa amin po, sa stand at sa panindigan ng Luwa, nabigyan sila ng proper due process dahil nabigyan sila ng kaukulang notice. Clear naman po ang powers ng Luwa to regulate, and in fact, they are a water district because Luwa gives them their conditional certificate of conformance. Para lang po kaming SEC dito. Kami po ang nagbibigay ng authorization sa kanila Yes. to exist. Kaya nagtatanong kami kung ano ba talaga ang problema dahil effectively preventive suspension lang dito, ayaw mga umalis sa mga pwesto. Hindi pa to penalty, wala pang finding of fact. Ang hinihingi lang namin is for them to step aside. As far as we're concerned, nilagay na namin ang aming interim board dyan, ayaw pa rin umalis. So kami, nagbigay kami ng final demand letter namin sa kanila, sinuspend na namin, meron yung kaukulang period, and after that, government needs to act. And then we will act accordingly. So, bahala sila dyan. Pero paano yun, sir? Nandoon pa rin sila kahit na may interim? Ano ba? Paano? Well, as far as we are concerned, it is up to Luwa to recognize their existence and position as members of the board. So, kahit ano sabihin nila na director na sila doon, in the eyes of government, they are not. And if, di ba ang tanong nga doon nung ni-release namin yung order of preventive suspension nila, ang sabi ni chairman, sila daw bumaba na at susunod sa utos ng Luwa. Samantalang nag-iba ang ihip ng hangin, sila na daw mananatili sa kanilang pwesto. Ang tanong doon, ang nag-a-appoint ng chairman at members of the board, hindi yung mga empleyado. Kasi ang sabi nila, because of the clamor of the employees, they would need to say. Hindi po ang mga empleyado ang nag-a-appoint. Kung kayo ay bumaba na, paano kayo na-re-appoint? Yun ang tanong doon. At kahit sabihin yung mga empleyado doon, hindi po ito korporasyon. Ito po ay government agency. Merong appointing authorities para kayo iluklok sa posisyon nyo. Kung kayo umalis na, paano kayo nabalik? Yun yung mga technical issues. Yun nga. Hindi naman nila masagot. So, siguro meron na tayong konting panahon na lang, konting pasensya na lang para kasi nakakahiya na rin sa gobyerno at nakakahiya rin for their institution to keep on staying. Actually, it looks really bad for the institution. So gaano katagal na po silang hindi umaalis since meron ng ibinaba na parang resolusyon? We executed the resolution March 15. So
since fairly new lang yan, 15 Okay. days in office, Okay. dahil nag-landing yan, mga unfinished business yan ng former administrator, that landed on my plate and I needed to execute that. Yun dinatnang ko na Ang lang yun. swerte nyo naman pala, Sir Joy. Ang swerte nyo naman pala. Hindi ko rin akalain na ganito pala yung napasubo talaga ako dito. No? In 15 days, I needed to do something. Pero pag binasa nyo naman po yung ano doon, ang kino-question lang naman doon is that napakataas ng non-revenue water nila. Ngayon, ang issues dyan, bakit yung iba daw mataas ang Yun non-revenue nga. water? Oo. Okay, ang tanong doon is that sa laki ng Cebu, in real rates, percentage lang yung pinag-uusapan na to, in real rates, mas malaki o malaki talaga ang natatapon sa laki ng service area ng MCWP. That's one thing. Okay. Also, merong other factors doon. Merong issues on procurement that we'd have to look at. Kasi nga, OGCC na mismo ang nagsabi na may mga problema itong mga ibang kontrata nilang pinirmahan. Okay. That's one thing. Those are the technical issues na meron pa silang ibang violations sa kontrata nila with us. Diba? For example, kung ikaw umutang sa bangko at sinabi mong, pagagawa ko yung bahay ko, tapos ang nangyari pala, hindi mo pinagawa yung bahay mo, pinagawa mo yung kotse mo, ibang issue rin yun. Meron kasi mga ganong, ang default kasi, hindi naman necessarily hindi ka nakabayad sa utang. Nakalagay rin sa opinion ng OGCC, klaro rin, na posible rin silang may default in other covenants and promises in their discussions with LUA. Meron po tayong kontrata. Hindi nila nasunod yung sunod sa kontrata ngayon. Ngayon, ang tinitingnan lang namin is to study their defaults, their breaches of that contract. So, hindi necessarily yung utang, but also other promises and covenants with regards to their obligations to LUA. Yun ang issue dyan. Meron rin silang issue, yun ang technical reasons ha. Meron pang non-technical reason na strained relations with the LGU. Parang ang nangyayari ngayon, hindi na sila yata binibigyan ng permit. Ay naku, ano ito? Running out of time. Hindi ko maano. Sige lang po, sir. Sige lang po. Okay. Sige po, sir. Meron pa silang strained relationship sa LGU nila. Hindi na magawa yung mga programa ng water district sa kanilang service area. Okay. Hindi ko maintindihan. No? We are doing this not for LUA. We are doing this for their constituents. Kasi if they cannot execute their programs and mandate as a water district, hindi yung MCWD ang magsasuffer ha. Yung constituents nila ang mawawala ng tubig. Sa Cebu. We have nothing to gain here. In fact, for me personally, namuti lang ang buhok ko sa pagproblema nito ng ginawa nila. Namuti lang ang buhok ko dito. And ayun nga, ang ginagawa ko, I'm always reminded of one of my mentors. Ang saying lang niya, in government service, do what is right. You can never go wrong. Yes. So yun lang. Tama yung ano dito. Wala kaming ginagawang masama. We are just exercising the mandate and functions of LUA as a regulator and as a lending body. Wala kaming dinadagdag ditong powers. Hindi ko maintindihan bata. Ayaw nilang bumaba. Napakaganda doon at napaka-importante na they don't want to step aside and let LUA exercise its function. Yun nga. Nako. Hindi ko rin maintindihan. Di bale, sir, sa mga susunod na araw, makikibalita pa ulit kami sa inyo. Mukhang mahaba pa yung mga updates na ibibigay mo sa amin sa mga susunod na araw tungkol dito. Pero sana sa Cebu, matigilan na to. Mawasan na yung issue. Oo nga, kasi, oo nga, sir. Cebuanos talaga. Oo nga, dahil yung losses nila, di ba, dun sa kanilang tubig, medyo doon yata yung nagsimula. At saka yung sinasabi nyo nga kanina, sir, no, na may mga iba pang technical problems. Like if you want to
ang kinikita yata ng Metro Cebu Water District is around 35 million a year. Pero yung tinatapon nila tubig over 100 million a year. Oh. Para mo gusto, ang ano dyan sa non-revenue water, I guess the proper analogy is that sinusubukan mong punuin ang basong butas by increasing the number the amount of water going down. Butas na nga eh. So ibig sabihin, ayusin mo muna yung butas bago ka maglagay ng tubig. Parang ang solusyon is that okay, may tagas, lagay pa tayo ng tubig para mapuno yung baso. Hindi na yata tama yun. Show me the plans to fix the holes and leaks. And then we can figure out how to fill up the glass. Yun lang. And let us do our function. Nako, sir, gusto pa namin, marami pa kaming tanong, pero mukhang kulang na tayo sa oras. At least naibigay nyo naman kung ano yung mga plano din ng luwa, di ba, tungkol dito sa issue ng El Nino sa ating bansa ngayon. So, sir, maraming salamat po. Baka meron ka pang gustong ibigay na mensahe dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. Una, maraming salamat sa inyo po, Ma'am Glenn, saka doon sa ating mga tagapakinig. Nandito ho ang luwa sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga problema or issues regarding water service in your water districts, we're here to help. We're accessible. Ready naman kami at handang tumulong sa inyong lahat. Thank you very much, ma'am. Thank you po, Sir Joy. Sa uulitin po, sir. Sige po. Sige. Si Luwa Administrator, Attorney Jose Joy Moises Salonga. Samantala, magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Ito yung sinasabi natin. Ako, nagbigay na naman ng isang magandang parangal ang taong ito para sa mga Pilipino. Aalamin natin yan sa pagbabalik ng ating programang Usap-Usapan. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis.
Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag. Pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ngayong araw na ito at sa second half po ng ating program, via phone patch muna yung ating kakausapin ngayon. Medyo meron tayong problema ata dun sa ating Zoom pa. Okay. Anyway, sige, via phone patch, nasa linya po natin ang ating ikalawang guest, si Mr. Elvin Vitor, isang artist at nako, siya lang naman ang nakakuha ng Leonardo da Vinci International Art Prize. Doon sa mga nakikinig na sa atin, nako, ipaliwanag muna sa atin itong prize, itong award na ito na nakamit ni Mr. Elvin Vitor. Mr. Elvin, magandang umaga. Yes, good morning po, ma'am. Good morning. Thank you so much for having me. Ayun. Oo. Una-una, syempre, binabati ka namin, ha? Congratulations dito sa iyong award na ito. Doon sa mga nakikinig sa atin, Sir Elvin, paki-describe mo nga kung ano itong award na matatanggap mo ngayong darating na April 14. Yes po, ma'am. So, yung darating na April 13 po, ma'am, it is a recognition po, ma'am. It's not a competition. Hindi po siya, kumbaga, nanalo. Kumbaga, it's a body of curator that is kanang deciding if you will be included in the potential artist that will be awarded or recognized in the international stage. So, yun po, ma'am, hindi po siya competition. So hindi siya award o hindi siya competition. So ito isang pagkilala o recognition bilang isang artist na kung gustong parang makilala din sa international scene. Parang ganun ba yon? Yes po, it's a recognition na kumbaga sila yung naghahanap ng artist na deserving din na to be included in the so hindi po siya kumbaga sasalihang kompetisyon. Okay. So, the curator will scout, and then if they are there are artists na potential for the event, and then they will message, and then the artist will send some bodies of works or some portfolios that they can present to the curator, and then after a few days, when the curator decide that he will be able to be one of the artists, then you will proceed to the competition for the recognition po, ma'am. Okay. So ibig bang sabihin, okay, sige Sir Elvin. So the curator must decide if the artist will be included or not. So yun. Ayun. So ano ibig sabihin nung included or not na magdedepende dun sa curator? Ito ba yung parang kung pwedeng yung iyong mga works ay ilalagay sa isang exhibit, sa isang museum, paano ba? Yes po, if the curator have the kanang ability that they can
they have the kwan na gusto nila yung obra mo, then you have the potential to be included in the Leonardo po, ma'am. So yun po siguro because depende po kung ano po yung criteria nila, kasi hindi ko naman alam yung criteria nila in curating. So in that way I really respect them na if they if there is opportunity na na-curate po ako, so I am just grateful po na yun, na-curate po ako because I am just a simple artist po dito sa Bohol. Hindi naman po ako ano. Oo, paano lang, oo yun, ikwento mo nga Sir Elvin, paano yung naging journey hanggang makarating ka dito na ma-recognize? Yes po, ma'am. So 2013 I started painting po. I joined exhibits in mall or when we are in fine arts, so we have annual exhibition. So Okay. yun, and then I studied fine arts po, ma'am, and then I joined exhibit in Bohol or in outside Bohol, and then outside the country po. Last time we exhibited in Borobudur, Indonesia, and then we visited a lot of galleries and then museum. So and then I also attended some exhibit or art display in Galicia, Spain last 2019, and then I performed on the spot painting in Germany, Stuttgart last 2019. So consistent lang po yung career ko as an artist in my simple way of expressing my art. So yun lang po, ma'am. And then I really, my series now is valuing our culture in Bohol. So mostly I really give like Bulawanong Bulanon series as my series recently, ma'am, because I wanted to showcase huge portraits with surreal elements po, ma'am. So that's why I called it hyper surrealism, like that. So Hyper-surrealism. yes po, ma'am. Okay. And then pinaunti-unti ko lang yung introducing ko, ma'am, so that there is an evolution of work. Okay. Because I believe that every artwork has an evolution. So hindi po siya magja-jump into something breakout na ano. So yun, para medyo mayroon ding history and background you as an artist. And then last time I really tackled like Paulog series, which is a Boholano celebration, and then Pintado series, which promotes Pintados people living here in Visayas. So tattoos, like that. So mostly yung involvement ko sa art, ma'am, is about like valuing our culture here in Bohol. So yun po, Okay. ma'am. Okay. Yung hyper-surrealism, ito yung paraan ng iyong ng works mo. Ngayon po, ma'am, I really tackle the hyper-surrealism nowadays because last time when I worked with Marble License Company, I worked with small cards, so maliliit po yung ginagawa ko, ma'am. So doon medyo masakit po yung mata ko kasi meron po kasi akong diferensya sa mata. So yun, and then I jumped to bigger canvas po, ma'am. So I resigned in the Marble License Company, and then I told my boss na, sir, I have to stop working because of my eye problem, and then I have to focus more on big paintings. So yun po, ma'am. Okay. Kasi I think yung myopia, no, yung naging yes, po. sakit mo sa Yes, po. mata. Anong ibig Yes, po, sabihin ma'am. nun? Sige. Myopia po, ma'am, is nearsighted. So yung near objects lang po yung nakikita ko. So my myopia po, ma'am, is like 1,700 tapos 1,500 yung kabila. So if wala akong glasses, wala akong contact lenses, yung makikita ko, ma'am, talagang blurred po siya, ma'am. Kung titingnan mo sa camera, pag tiningnan mo yung blurred sa camera, kung pag nag-autofocus yung camera, yun po yung makikita ko. So talagang blurred po siya. So walang ibang paraan para magamot yung myopia? Di ko lang alam, ma'am, because I am
hindi kasi ako masyado open into something surgery kasi yun mata ko kasi yung ano eh. So I'm just okay with contact lens and eyeglasses. Oh. okay So na may po ako. may reservation ka pagdating doon sa surgery. Medyo ano medyo ano ako, medyo alanganin. Oo. Kumbaga ganun. Sa bagay, hindi naman to nakakaapekto, di ba? Sa pinili mo na estilo, di ba, ng iyong pagpipinta. It's also quite challenging po ma'am kasi after like 10 or mga 10 p.m. or 11 p.m. Okay. Yung contact lens ko talagang hindi na siya kumbaga masakit na sa mata ma'am. So I have to shift with eyeglasses. So and then yung eyeglasses ko medyo makapal so medyo mabigat ng konti. So it's very challenging also. But it doesn't affect ma'am because I believe that and a disability is not a hindrance ma'am. If you have the passion. So ano lang push lang kasi binigay yan ng talent ng Panginoon eh. So push lang. Oo, tama naman. Pero yung pagiging myopic o yung myopia na yan, simula ba pagkabata nandyan na yan o lately lang nagkaroon? Yes po ma'am, simula nung bata ko because my mother nagkaroon po siya ng chicken pox. So yun, dito sa mata ko po ang yung resulta. So when I was in elementary years, that's why I really love colors, yung parang ganon, tumitingin ako sa camera kasi lumalaki yung mga tao sa camera. Yun pala, yung tinatingnan ako nung grade 2, ang grado ko po is 300, 400 na. So, yun po ma'am. Okay. So doon nag-start pala. Doon grade 2 ako nag-start na mag-glasses. Oo. So ngayon, yung ito sinasabi mo, may ano na natin siya sa Zoom? O pwede na daw sa Zoom, Sir Elvin. Sige po ma'am, pasok po. Ayan, pasok na daw, pasok. Okay. Aba, si Rolly nagtatanong, magkano daw yung painting? Ang isang painting mo, Sir Elvin. Yung painting ko ma'am for now is medyo may medyo hindi pa siya umaabot ng milyon kasi ano pa ako, Bolano Blues artist. So, medyo affordable, reasonable. Okay. Reasonable and affordable. Pwede raw bang yung affordable daw ba pwedeng bilhin ni Rolly yun? Bibili daw siya. Hindi, totoo po. Lalagay niya daw sa bahay. Sold out na po yung ma'am, lahat ng painting ko po sa studio. Opo. Ay, naku, Rolly, sold out na daw yung mga painting. So, magpapaano na lang daw siya. Ano tawag doon? Magpapagawa na lang daw siya ng gusto niya. Naku Rolly. Anyway, Sir Elvin. Yes po. Ba't wala ka pa sa Zoom? Andito na po. Andito na ba? Ayun, hindi ko naman nakita. Andun na pala, okay. So, Sir Elvin, yung mga art piece po ninyo na ito, no? Kung halimbawang, eto nga, may recognition na kayo galing dito, no? Sa Leonardo da Vinci. May chance ba na magkaroon ka rin ng exhibit? Ano po ma'am, medyo naputol kasi yung audio. Ayun. Dito sa pagre-recognize sa iyo na ito ng Leonardo da Vinci, sa tingin mo ba pwedeng magkakaroon ka rin ng sarili mong exhibit diyan sa Milan or sa Italy? I will be having a solo exhibit po ma'am prior the event po ma'am. So April 12 I will be having a solo exhibit. Konting art display lang. So just a small work. So yun mga 10 pieces lang po ma'am na na i-display ko doon and then sa Punsul and then I was so grateful to Conjen El Mercado for really supporting me to have the exhibit. So yun po and then yung plan ko po ma'am is merong mabenta, merong masold kasi meron po kami tinutulungan ng mga deaf and blind community po ma'am. So I will give the half of the sales sa deaf and blind community po ma'am. Okay. So ito talaga advocacy mo ito, Sir Elvin. Sa tuwing meron kang mga ganitong exhibit. Yes po ma'am. Every time meron pa akong painting, I really have the extra to give to the people because kahit nga dito sa amin, dito sa studio ko, halos nga every day I give like small
amount to the people like that kasi alam nila nagpipinta ako, and then I told them na hindi naman kumbaga pag makapinta ako doon lang yung pera ko, hindi naman ako every, but still I did not hesitate to give to the people. That's why during Udet po ma'am, I really, for example during Udet, my painting, I sell my painting, all of the proceeds go to the people talaga po. I really help people through my paintings because I believe na your talent can be helpful to other people that is really deprived, because me, I also experience like that because galing ako sa bukid, so nakatira kami doon sa Sierra Leone, so sometimes we have deprived, some gusto namin bilhin pero hindi namin mabili. That's why in my small way of kindness, I can share it to them. So yun po, true po ma'am. Okay. Yung exhibit mo, Sir Elvin, free ba yan dun sa mga gustong makakita o may fee? Free naman po ma'am kasi sa consul po siya i-heal. Sa konsulado natin. That's po ma'am, so free po, and then okay. April 12 ng hapon. Okay, April 12, yung solo exhibit dyan sa Milan, tama ba? Yes po ma'am, yes po. Ayun. Yes po. Okay, so yung mga kababayan natin na napapanood itong ating streaming, baka gusto nila na nandun, di ba, sa Milan, na makita nila yung exhibit doon. Yes po, sana po maka-visit kayo if meron kayong time. I don't force you. If basta gusto ko lang is malaman na meron tayong gagawin na art display or exhibit in the consul po. So thank you so much po sa mga Bolanon, sa mga Boholano nga naakaroon diha sa Milan. Hopefully mga Bisaya masuportahan ninyo kay naamo koy greater cause ani. So it's not for me but for the people that I am helping. So yala, and then with my brothers sa GCI, thank you so much for supporting sa akong mga brothers sa GCI because they also really have the support nga for my for this journey. Okay. So ngayon, anong paghahanda na ginagawa mo, Sir Elvin, para sa pagtanggap ng recognition na ito? Ano po ma'am, yung naghahanda lang po ako meron pa kasi akong dalawang kulang sa 10 pieces ko na maliliit. So yun lang po, and then asikaso sa aking mga papers, and then meeting with the people that are supporting with me. Na they really supported mostly like the government here in Bohol na they really supported, and then all House of Representatives here in Bohol are really extending their support to me. So yun po, maraming salamat kasi even if I am not a winner kasi hindi ako sumali ng competition, I am just recognized, but they really supported me. So thank you so much po, mga sir, mga ma'am. Okay. Sir Elvin, doon sa mga art pieces mo, meron ka bang isa sa pinaka-paborito doon at bakit? All of them is talagang it's my extension of my identity, my soul. So all of them are my favorite, but maybe when it comes to execution or when it comes to kuan is siguro yung recent work ko kasi yun po yung bago kong obra, so yun po yung collective of memories, collective experience or collective of knowledge na gusto kong i-input. So siguro yun po yung and then maybe in the next obra yun naman yung favorite. So yun po ma'am. So ano itong pinakahuli na favorite mo, anong pangalan ng obra na yon? Kulbahinam nga laraw ma'am, yun yung title. Yung Kulbahinam nga laraw means, kulba means tense, and then hinam means excited, and then laraw means goal. So parang tense and then excited to your goal. So I made that kind of title during 2023. I really anticipated na gagawa ko ng mga obrang malalaki this 2024. That my title is like Kulbahinam nga laraw, but I am not expecting that God will give this kind of opportunity that He gave now. So parang nagko-coincidence po siya ma'am sa title ko. So talagang sabi ko, Lord, parang nagko-coincidence yung title ko na Kulbahinam nga laraw. I am experiencing this that I was not expecting.
Okay. Sige, Sir Elvin, maraming salamat po. Ma'am, thank you so much, ma'am ha. God bless. Okay, God bless din po. Si Sir Elvin Vitor, isang artist. Anyway, bago tayo magpaalam, maraming salamat sa ating 11 milyong viewers, kay Zia Anastasio Albit, Mike De La Torre, Alan Mahinay, Dens Maagad, Erlinda Samaniego, Local Water Utilities Administration, Radio Pilipinas, Singoog, at syempre sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Rolly Bumatayo, at si Julian Aliton, Aliston Bea. At sa ating production side, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po. Ito po si Ben Blones. Magandang umaga. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa pamagitan ni AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook.